Naku, grabe to. May kumakalat ngayon na impormasyon tungkol kay Lisa Araneta Marcos na kung saan siya talaga pala daw or di umano ang gustong magpapatay kay BP Sara Duterte. Reason sa sinupalpal si Browner. Pulis na sinubukan saktan si BP Sara Duterte kakasuhan na. Mga sundalo na nasa likod ni BP Sara, Browner iiwan na. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan, grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. May nakita akong isang pahayag or isang video na nagsasabing si Lisa Araneta Marcos daw di umano ang gustong magpapatay kay BP Sara Duterte. Grabe naman to, patindi ng patindi tong patindi ng patindi tong mga nangyayari mapatungkol sa politics. Ang ang pinakamasakit dito nung mga unang kaganapan sa mapatungkol sa awayan or hindi pagkakaunawaan ni BP Sara at ni Marcos dahil nga sa katulonggisan ni Marcos na ginagawa. May mga nai-involve na napatayan dito, no? Ito yung pinakamasakit sa lahat, yung usapang politika, at hindi natin may tatago yan dahil ang mga Marcos ay may history at na-involve sila sa pagpatay, lalong-lalo na nung panahon ni Benigno Sr. Kaya ito yung mga pag-uusapan natin at ito, no? Matapos sila pa ang magreklamo, pulis na sinubukang saktan si BP Sara, kakasuhan na. At ito yung pahayag ni Browner na hindi nagustuhan ng mga kasundaluhan. Maaaring parang gusto na nila atang iwan. At itong pahayag ng isang PNP na kung saan ay grabe yung kapiknyusan na ibinabalita sa taong bayan ay hindi ho nakalusot sa mga netizen. At ang one time big time na pagpunta ng mga ex-general na sila Kapdado, pag-usapan din ho natin to dahil ngayon ay nandun ata sila. Kasama nila si Ka Eric at iba pa natin mga kababayan sa EDSA. Oo, siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So simulan natin dito sa post ng aking tukayo na napakagwapo na si Sir Jay Sonsa, na kung saan ay binutatan niya nga dito si Brownie or Browner pala. Brownie talaga no? Ito, basahin natin ng komento na ito ay 48 minutes pa lamang nakalipas. Iyong mga sundalo gustong, malaki yan nilakihan ko na para kitang-kita nyo. Iyong mga sundalong gustong magpahayag sa kanilang saloobin o kumilos, hingil sa mga ganap sa gobyerno ay kailangan magbitaw muna sa tungkulin. Grabe, no? Pero pati yung mga kasundaluhan na natin gusto nilang hawakan sa leeg. Wala nang hihigit pang patunay na meron ngang mga opisyal at tauhan ng AFP ang sukal na ang kalooban sa mga nagaganap na kamalian at katiwalian sa kasalukuyang gobyerno. Nauna rito na nagpahayag ng halos 200 retirado at aktibong opisyal na sandatahan ang nanawagan kay Speaker Martin Romualdez na magbitaw sa tungkulin matapos sumigaw ang daang-daang milyon or bilyones na nakawan, paglulustay at maling paggamit sa pondo ng gobyerno. Maugong din na balitang magkasabwat ang pamunuan ng AFP at ang PNP sa paggigipit at mistulang paglagay sa labag na alanganin
na buhay ng pangalawang pangulo ng bansa. Matapos lumabas ang ulat na aalisin ng mga security details ni VP Sara Duterte at papalitan nito ng 24 na pulis mula sa PSG na saklaw naman sa Office of the President. Matunog din ang balita na mistulang naglalaro na ng politiko ang Chief of Staff ng AFP dahil kapalit ito ay pagkahirang sa kanyang kapatid bilang maestrado ng Court of Appeal. Grabe, no? Alam niyo yung sila, katong gulat nga ako kanina, si Fajardo, na pala, general na. Bilis, no? Dahil sa huling galaw at pananalita ni General Brownie, lumitaw nga marami sa mga sundalo ang gustong gumalaw upang itama ang mga maling galawan sa lipunan at pamahalaan. Grabe, no? Biruin mo AFP na yan. Yung iba dyan, sumisigaw-sigaw pa tayo, AFP tulungan. Pero alam ko naman, yung hindi naman porket sinabi ni Browner, hindi porket sinabi ng pinaka-leader ng AFP, yun na yung pinaka-gusto ng lahat ng mga kasundaluhan natin. Siyempre, hindi natin sila idadamay dyan, no? Oo. So, dito, maraming comment dito, no? Na talagang sobrang na nagalit kay Browner. Ang pinagtataka ko lang kasi dito kay Chong Browner. Yan, laki-laki ng picture na kay Chong Browner. Chong mo, mukha mo. Kasi kadalasan naririnig natin sa mga kasunduluhan ay kaya sila nandyan sa tungkulin na yan is para sa bayan. Nagulat po ang buong Pilipinas na sabihin ni Browner na ang pinaka-loyalty niya ay sa posisyon. Ano po kaya yung ibig sabihin niya na sinasabi na siya ay loyal sa posisyon? Ano kaya ito? No? Kasi dito talagang obvious na talaga, no? Medyo masakit lang to dahil medyo masakit lang to dahil paano na yung mga kabataan na nangangarap maging sundalo, mga nangangarap maging pulis. Kahit ako siguro na kabataan, mawawalan ako ng gana kapag ganito yung maririnig at mababasa at makikita mo sa mga namumuno sa AFP at PNP. Dahil speaking of namumuno, katulad niyan, dito muna tayo sa isa sa mga namumuno. Ito nga, no? PNP pinakita ang kumakalat na video online na binabayaran umano ang mga nagtipon sa EDSA shrine. Tama ba? Shrine ba? Basa dito? Shrine. Pwede rin na stream. Ay, sorry. So ito panoorin natin. Isa to sa mga na-promote ngayon at nagulat tayo. Siya na pala ay General Fajardo. Galing parang kailan lang Okay, play natin. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po, nababayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo dahil allegedly allegedly. Nakakatawa lang tong balitang to kasi ginagamitan nyo pa ng allegedly tapos ibabalitan nyo na. Saan ka nakahanap na isang PNP or isang gobyerno na naniwala sa chismis? Grabe talaga. First, lahat ng ginagawa ng gobyerno ngayon, pati itong mga to, tawag dito, first time in the Philippines lang din talaga. Allegedly. Tapos, kasi nga daw, may mga tao, or may video na kumakalat,
na yung mga pupunta daw sa EDSA para suportahan si Vice President Sara Duterte ay binabayaran di umano. At may video silang hawak. Ito kasi yan napakadali lang nito Unang-una, bakit ko hahayaan mabidyohan? Bakit kami magbabayaran or mag-uusap na bayaran? Alam naman nilang delikado tong gagawin nila Alam nila na mapapahamak sila pag nabisto sila, di ba? So, hindi ba sila nagtaka na bakit may nagbibideo? Na sa maraming tao sila nag-uusap about dito. So, sa madaling salita, ito ay isang pakanana naman ng anti-Duterte. Kasi nga, medyo kinabahan sila. Kinabahan sila dahil paunti-unti nung dumadami yung tao doon sa EDSA. No? Unti-unti nang dumadami. So ngayon, gumawa sila ng panibagong drama para i-brainwash na naman ng taong bayan. Na, kaya pala lang pumupunta doon kasi may bayad doon. Nakanteting yung gawain nyo, ipinasa nyo sa amin. Ngayon, yung sa mga tao na yon, pwedeng totoo yun. Eto pwedeng totoo yung video na yon. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng totoo yung video na yon, pero kagagawan yun ng mga anti-Duterte. Kasi napakadali nun Halimbawa ako, kukuha ko ng limang tao. Ngayon, may rally. May rally sa, baliktarin naman natin, rally ng suporta para kay Marcos. Pupunta ako doon, tapos mag-hire ako or kukuha ko ng isang tiga-video na kung nga rin nagtinatago niya yung video niya na kahit alam ko naman. Tapos, ang setup ganito. Bibidyo niya ako pa kunwari at kunwari nagbabayaran kami. Ganon. Hindi kasi, ang nakakapagtaka kasi dito po, nag-allegedly kayo, tapos binabalita nyo agad. Wala pa pala kayong sapat na impormasyon, binalita nyo agad. So anong nakikita ng netizen dito? Nakikita ng netizen dito na ito ay kaya nyo lang binabalita dahil siraan ng mga Duterte. Yun talaga yun. Diba? Tuloy natin. Pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po. Ito pa. 500 for 3 days. Sabihin na nating mga construction worker sila. Ang construction worker po ay umaaraw or kumikita po sa isang araw ng 400 to 450. Labor pa lang to hindi pa po ito mason. Kung sakali mang mga construction worker lang, construction worker sila. Sa tingin niyo ipagpapalit nila yung 500 for 3 days? Sa tingin niyo pagpapalit nila yon? Malamang hindi. Sabihin na natin mambabasura sila. Kapag ng basura, pag hindi ba sila ng basura, makukuha nila yung 500 pesos. Bas di hamak na kikita pa sila ng 500 pesos sa isang araw kesa pumunta sila dyan. Magdadrama na nga lang kayo, allegedly. Ginaya ko lang kayo Gagawa na nga lang kayo ng drama, mali-mali pa. Hindi nyo naman ginawang 1.5, hindi nyo ginawang 1,000. Kahit paano medyo wala kayo, medyo mapapaisip pa kami. Pero sinong tangang tao na pupunta sa rally na magpupuyat, magsisigaw sa halagang 500 lang? Kaya nga may mga ngayon Kaya nga may mga nagwawalang mga kababayan natin Pilipino dahil sobrang gutom na sila. Tapos kakagat sila sa 500 pesos. Sinong tangang gagawa nun? It was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Bakit yung tinakpan ng muka? Dapat hindi tinatakpan ng muka, di ba? Ito yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din. Hinatak ng mga barangay para pumunta doon.
So hindi ba kayo napag-isip na sa dinami-daming anti-Duterte na nasa gobyerno ngayon, hindi nyo naisip na baka ginagawa lang nila to? Ha? Hindi kaya ganon? Ang hirap na. Ang hirap naman sa mga kapulisan natin. Wala naman tayong pag-iimbestiga dyan. Pati kapulisan natin may pagka-chismis. Pero mo chismis lang to, pinaniwalaan. Yung sa kanila na nanggaling, na allegedly. Parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 mo. Alalahanin nyo ha. Alalahanin nyo. Kung matatandaan nyo ho, yung unang rally dun sa Liwasan Bonifacio na kung saan ay nagtanim damit po itong isang vlogger ng isang bayarang vlogger na nag-hire po siya ng mga tao na mismong nagtitinda or nakatira doon sa gilid ng Liwasang Bonifacio. Kung natatandaan nyo pa ba yun? Yung issue na yon na inupahan daw sila ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para lang pumunta doon. Tapos kinalaunan nabisto yung balitang yon. So ganito din yung ginawa. Kung ano yung ginawa doon, yun din yung ginawa dito. Kaya dito hindi na kami maniniwala sa inyo. Alam na naman namin na panibagong drama nyo na naman to. Ang tanong lang dito, bakit iisa sila ng strategy? Gago! Diba? Pati isa sila ng strategy. Hindi kaya kayo na lang bahala mag-comment yan. Lupit nito. Ay, nako. Saan ka nakita? PNP. Tapos nagpa-interview. Tapos hindi pa pala nila tukoy kung totoo ba o hindi yung nakuha nilang impormasyon na yun. Basta lang sila naniwala, di ba? Nakakatanga, di ba? Samantalang mapunta naman tayo dito, matapos sila pa ang magreklamo, pulis na sinubukang saktan si BP Sara, kinasuhan na. Panoorin po natin. Kahit kasuhan nyo ko ng kasuhan, hindi ko kayo uurungan. Matapos siyang sampahan ng reklamo sa Quezon City Police District patungkol sa tila direct assault raw na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang VP-SPG security personnel na sila... Ito pala yun, yung pulis na yun. Yung nagsarado ata ng ambulansya. Lieutenant Luchica, Vice President Inday Sara, kakasuhan rin ang pulis na tila sinubukan siyang sarhan ng pintuan ng ambulansya. Patay. Mukhang mahaharap na sa patong-patong na kaso ang pulis na si Van Jason Villamor, ang QCPD personnel na sinubukang sarhan o saktan si VP Sara gamit ang pito ng ambulansya. Ayon sa Vice Presidente, hindi raw siya natatakot sa mga kasong isasampa sa kanya ng mga pulis na tila nagsabing sinaktan daw ng Vice Presidente ang ilang kapulisan ng QCPD. Ngunit tila ayon sa Vice, ito ray kabaligtaran ng mga nangyari. Kahapon, inilabas ng Philippine National Police ang tila video raw na sinaktan ni BP Sara at ng kanyang security na si Colonel Lieutenant Luchica, ang Medical Dental Chief na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, na tila pinakita pa ang nasabing ebidensya na ito raw ang naging basihan para sampahan nila ng direct assault si VP Sara at ang kanyang VP-SPG. Ngunit bukod sa katawa-tawa raw ang nasabing video, mali raw ang akusasyon nila kay VP Sara at sa kanyang security personnel dahil makikita naman raw sa nasabing ebidensya ay nilabas ng PNP na walang direct assault na nangyari, kundi pinipigilan lamang ng Vice Presidente ang pangingialam ng nasabing QCPD official dahil tila pinipigilan nilang dalhin sa St. Luke's Medical Center ang nag-aagaw buhay na Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Malamang sa malamang ganito yan eh. Ay, daming drama talaga. Pwedeng inautusan to. Ito
ano lang naman to, pagdugtong-dugtongin natin. Pwede inutusan to na, oy, ikaw, punyeta ka. Medyo asar-asarin mo si VP Sara. Kasi kilala naman kilala natin ng mga Duterte. Alam naman din natin, sa totoo nga lang kung hindi lang Vice President niya si VP Sara, yung ginawa niya kay VP Sara na yon, na senaraduhan niya, binastos niya, baka nasuntok yan. No? Maaaring pwede rin na, yun nga, inutusan na asar-asarin mo. At saka hindi ako naniniwala dito sa video to na parang hinaras siya. Siya ngayon ng bastos dun Pasalamat nga yung pulis na yun, wala na kami ni Banat Bay dun. Kahit pulis siya, pakailam ko sa kanya. Laki-laki niyang tao, tanga-tanga siya. Laki-laki ni BP Sara, hindi niya nakita na nandun sa ilalim ng ambulansya. Tapos sila pa yung may ganong magreklamo. Ang galing talaga, no? Sa panahon ngayon, kung sino yung nang-aapi, siya pa yung may ganang magreklamo. Parang bata, no? Sinuntok siya, nang-asar siya, nung siya yung sinuntok, siya pa yung nagreklamo. Siya pa yung nagsumbong sa nanay niya. Ayon sa Vice Presidente, 3 kaso ang ihahain niya sa mga pulis na ito. Kabilang na ang kasong robbery, kung saan sinubukang nakawin di umano ang cellphones ni Attorney Zaleca at ng kanyang staff. Ikalawa, ang kasong disobedience. Ito'y marahil patungkol sa tila hindi pagsunod. Kita niyo yan, yung pagsarado nung ganon? Bastos ng Philippine National Police Quezon City, dadalhin agad sa St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ng Vice President at imbes doon ito dalhin, dinala sa Veterans Medical Center. Ikatlo, ang kaso ng kidnapping dahil bukod sa mga pangyayaring ito, tila plano raw ng ilang mga pulis na dalhin sa Women's Correctional ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zaleca, alinsunod sa naging order ng Committee on Good Governance na ilipat ito ayon mismo sa pag-uutos raw ng ilang mga matataas na opisyales na tad ka ngayon ng kaso. Gobyerno. Panoorin ang full video kung saan diretsong sinabi ni Vice President Sara Duterte na patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga pulis na sinubukang nakawan, kidnapin at tila hindi sundin ang utos para sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zaleca Lopez na nag-agaw buhay matapos ikulong ng Kongreso. Ilan sa mga netizen binalikan ang pinaka-viral video ng gabing iyon kung saan kitang-kita na sa kabila ng pagiging emergency ng sitwasyon ni Attorney Zaleca, sinubukan pang harangin ng isang police van ang ambulansyang sakay ang nag-aagaw na buhay ng Chief of Staff ni VP Sara. Isa pang video kung saan sinubukang ipitin ng pinto ni Medical Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Pangalan? Chief Lieutenant, wait lang hanapin natin yan maganda yan Chief Lieutenant Jason Villamor. Chip pala ito chip mo mukha mo. Siya pala yun. Okay, nakita ko na siya. Ang Vice President na si Sara Duterte muling pinutakti at nag-viral sa social media. Ito raw dapat ang makulong at kasuhan. Tama. Narito't panoorin ng full video. Dr. and Police Lieutenant Colonel. Ang galing ni General Pajardo Hoy, palakpakan natin. Congratulations kay General Pajardo Ang bilis ng promotion Ivan Villamor trying to assist po the patient at itinulak po siya. Sino po yun? Si Colonel Lanchito po. Which is the head. Yes po, siya po yung head po ng EPSPG po. Sino po ang tumatayong complainant dito? Ang complainant po natin Ito si Boy Sara. Dr. Villamor. Siya po yung, ano pong ginawa sa inyo? Bakit po ginawa sa inyo? Tana, mukha pa lang Talagang di mapagkatiwalaan. As to the legalities and specifics of the case, we will just refer it to our lawyers so that they can make
make a statement was relative to this case. Yes, sir. Sir, kumusta po kayo? Kumusta kayo? Well, Okay lang kasi share naman si BP Sara naman muntik masaktan, hindi naman siya. Akala ko sasabihin niya rito may trauma siya. Ano ka pulis mong tao, ikaw pa nagka-trauma. Gago! okay naman po. Paano mo ba yun nangyari? Madali. Ako nang pakinggan yan. Alam ko naman na ano yan na si Wail na pulis, no? Huwag na natin na pakinggan yan. Dito muna tayo sa isa. Grabe, nagtulong-tulong na talaga sila. Dito naman tayo sa kay Browner. AKA Brownie. Pwede niya rin siyang tawagi Brownie. O kaya Brownies. Matapos tanggalan ng security kay BP Sara, mga sundalo na nasa likod na ni BP Sara, Browner iiwan na. Katapusan nyo na dahil unti-unti nang nawawalan ng tiwala, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mas maraming kasundaluhan. Tinawag na sinungaling at walang kwenta ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner Jr. matapos ang kanya naging testamento na solido pa rin ang relasyon ng AFP sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos kasunod ito ng mga naging banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Vice Presidente kung saan isiniwalat nito na minsan na pala siyang ipinapatay ng ilan sa mga tila ganid sa kapangyarihan at hindi raw dito nangialam ang AFP kahit na nasa panganib ang buhay ng Vice Presidente. Kaya naman pala ito nung panahon ng KOJC, panahon na binalahura, binastos ang kingdom of the Jesus Christ. 'di ba? Lagi natin pinagsisigawan, asan na ang AFP? Asan na ang mga sundalo? Kasi sundalo lang yung tanging natin natatanging masasandalan natin or nila noong mga panahon na yun, no? Pero walang dumating. So eto, napakalinaw na dito sa bidyong to at sa mga sinabi ni General Brownie o Browner, no, na dito ang linaw talaga na kampi siya sa nakaposisyon. Hindi galing sa akin yan, nanggaling sa iyo mismo, Browner, So doon, kung ang leader ng isang sundalo ay may kinakampihan or may pinapanigan, huwag na tayong umasa na yung mga kasundaluhan ay biglang darating sa oras ng kagapitan. Dahil una pa lang yung kanilang leader, kung may kinakampihan na at nagpapadala sa kapangyarihan or sa kagustuhan ng presidente, na kahit alam naman nilang delikado na ang buhay ng vice presidente, dito napakaliwanag na talagang hawak na ang PNP at ang AFP ay iisa na ho ngayong utusan ng gobyerno. Hindi na ho kasi ang PNP at ang AFP is una sa atin dapat yan nakadepende. Tayo dapat ang pinagtatanggol ng mga yan, hindi ang gobyerno. Hindi yung presidente, hindi yung mga congressman. Hindi gano'n kasi una-una. Kaya sila nandyan sa tungkulin na yan is para sila sa bayan. No? Para sila sa sa flag at sa konstitusyon. Kaso dito maliwanag na pang lang talaga. Tsaka sinabi na rin ni Browner na pang lang pala talaga sila. Pang tawag dito kung sino yung mga nasa posisyon. Kaya wag na ho tayo umasa, ha. Pero ulitin ko, hindi ko nila lahat ng mga sundalo. May mga alam ko meron dyan na talagang nakasuporta kay BP Sara Duterte. Hindi lang sila makagalaw dahil nga dito sa leader nila. Kampi yung leader nila sa administrasyon, wala tayong magagawa.
Mas naalarma raw ang Vice President na si Inday Sara ng pati ang kanyang pamilya at mga taga-opisina o ang mga opisyales ng Office of the Vice President ay dinadawit na rin sa banta. Dahil dito, pumalag na ang mga retirado at maging kasapi ng Armed Forces of the Philippines na alam ang tila katiwalaan hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa buong kasundaluhan. Nagbanta rin ang ilan sa kanila na kapag may nangyaring masama kay VP Sara, hindi raw sila magdadalawang isip na kumalas at ipaglaban ang konstitusyon ng bansa. Ayon sa open letter ng isang concerned citizen na isiniwalat ang kasinungalingan ni General Browner matapos tanggalin di umano ang mga security personnel ni Vice President Sara Duterte, an open letter to the Chief of Staff at Armed Forces of the Philippines. This letter concerned your recent interview in which stated, "I just want to clarify that the reason why we are doing this, relieving VPSPG personnel, is because we received a subpoena from the Philippine National Police. An investigation will be conducted to the members of VPSPG. We do not yet know the specifics of this case or the investigation, but because of the subpoena, it means they are unable to perform their duty to protect..." Nakakahiya lang ho dito sa nangyari at dito sa mga pinagsasabi ni Browner kasi hindi lang naman siya yung damay dito eh. At hindi lang siya yung nakakahiya dito. Nakakahiya dito, ang masama ko dito, damay lahat ng mga sundalo. Na kahit na alam na nila na nakakaramdam na sila ng panggigipit na ginagawa ng gobyerno. Yun lang yung masama dito, no? So wala tayong magagawa eh. Oo. So ito, dito na tayo sa isang video natin. Pinuputol-putol ko lang para hindi kayo samantalang ito nga, Pinoy Survivor. Kaya Cap Dado pumunta na ho sa EDSA. Panoorin natin to. Hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang Malaking tao pala to. pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nabudol! O, nabudol. -1, 31 million -1, 30,999,999. -1, 39,999,990. Bakit kayo nandito? Marcos arrest yan! Ikaw, pag naman, yan mo na. Taong bayan. We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. Akala ko, wait lang kasi nung sinabi ni Cap Dado nung nakaraan, ewan ko lang kung may mga kasama siya. Kasi nung nakaraan sabi niya sa vlog niya, ibababa sila na nasa 200,000 ba yung sinabi niya o 200 katao. Ewan ko lang kung sino mga kasama ni Cap Dado. Pero thank you kasi sumuporta. Sumuporta na si Cap Dado. Kasi matagal na rin itong nag-iingay or naghihikayat si Cap Dado sa mga kapwa natin Pilipino na talagang magkaisa na at pabagsakin si Marcos. So buti ngayon pumunta na siya. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Saan gawa ka ng pangako bilang may babae? Nagawa ba? Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? Kasi alam mo, positive ka. Ang galing ni Cap Dado ba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung binitang nito
Saan napunta yung pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program? Nagdumabaha pa rin. Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos nun, ano nangyari dun sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, yun, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Doon, marami ka pa. 500 billion, napunduan ng 250 billion, nasaan na? Kumikita pa? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong Ano daw sinabi niya? Takot na takot kay VP Sara, takot na takot kayo kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami na ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tulong. Totoo yun ha, totoo yung sinabi ni Kap Dado na yun. Huwag natin idamay talaga yung mga AFP. No, yung mga kasundaluhan, mga kapulisan. Kasi hindi naman lahat talaga dyan napipilitan lang din talaga sila gawa ng trabaho nila. Pero sana rin naman gumising na rin sila sa katotohanan sa mga salitang ganyan at kumilos na rin sila. Kasi sila, damay din sila sa nahihirapan, damay din yung pamilya nila, di ba? Sa sarili natin, kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon, tayo ang sasagot. Tama! Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung mag-group tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo isitayin mo Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal bang bawal bang magalit? Contempt? Iyo, contempt. Yes or no? Kaya na nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Parang wala lang ng boses. Mabuta tataloy si Franz Castro dun May bukas ka rin. Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people. So yun, hindi na natin masyadong tapusin. Doon na tayo sa mismong main topic natin. Kasi salamat kay Kap Dado. At sana yung iba pang mga ex-military dyan, ex-PNP, Chief General, Colonel, ano pa bang mga rangko dyan, makiisa na ho kayo sa pagtipon-tipon dyan sa EDSA. At nandyan din. Salamat din po pala sa mga kababayan natin na nandyan. So ito, mapunta na tayo dito sa kung saan kumakalat na impormasyon, Ips. Na di umano ay si Lisa Araneta Marcos nga daw ang tunay na magpapapatay kay BP Sara Duterte. Ewan ko lang kung gaano to katotoo So papanoorin ho natin. At ito ay pinost pa ng ABS-CBN.
Grabe ABS-CBN to, at sa ABS-CBN to sip-sip pa. Gustong makabawi sa mga Duterte Gustong makabalik ang prangkisa. Galing-galing So ito na nga, misleading. Sabi dito, pinuto lang interview ni First Lady Liza Araneta Mamshitars sa isang YouTube show para pagmukaing. Sinabi nito na kaya niyang ipapatay si Vice Presidente Sara Duterte anumang oras sa original na interview noong April 2024 ay tinukoy ni Marcos ay ang kanyang gawin para tapatan ang di umano'y concerted effort, kung tama ba yung basa ko, ng mga pro-Duterte vloggers para sirain ang pangalan niya at ni Pangulong Ferdinand Marcos. Wait lang, anong sinasabi mong sirain ng pro-Duterte vloggers? Baka ikaw yun. Baka kayo yun. Kayo lang naman mahilig sa ganyang gawain No, kayo lang naman mahilig sa ganyan. Tsaka ito katotohanan, si Liza Marcos mismo ang naunang nagsabing anytime kaya niyang ipasasin si BP Sara. Panoorin niyo. Meron kaya nito yun? Pero yan na natin panoorin yan. Dito lang, nagulantang ako dito na pinutol daw yung TV show na yun. Baka ayun nata yung kay Katunying. At ang inaano ko dito, ba't nadamay ang mga pro-vloggers? Hindi kami naninira kung ano man yung kasiraan na nakikita nyo sa sarili nyo, gagawan nyo yun. Tsaka at least goods ako dun sa sinabi ni BP Sara na kung sakaling ipapapatay siya, may papatay kay Marcos, kay Liza, kay Romualdez. No, goods ako doon. Hindi ako goods na mamamatay yung tatlo. Hindi ako goods doon. Siyempre, buhay pa rin yan At Diyos lang ang natatanging magdesisyon yan kung kukunin niya na ba o hindi. No? Pero ang sinasabi kong goods ako doon sa sinabi ni BP Sara, kasi hindi na malabo ngayon na mangyari yun. Wag naman sana din mangyari. Kasi una, tinanggalan na si BP Sara ng security. So madali nang makagawa. Sa dinami-daming galit sa Duterte, yung mga drug lord. Yung mga sindikato na tinabla ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anytime pwede na nilang gawin yun. Tapos, ang nakakatakot pa dito, yung mga PSG or mga security ni BP Sara, tawag dito, hindi niya mismo kakilala at galing pa sa gobyerno. Kung matatandaan natin, sinabi ni BP Sara na kung sakaling ipapatay siya or ipapatay siya, ay patayin na rin itong tatlong to. So sa madaling salita, wala siyang tiwala dyan sa tatlong yan. Tapos binigyan pa siya ng mga security na galing doon. So kung hindi man totoo itong sinabi na to, na pinutol yung video para pagmukaing si Liza Araneta Marcos nga ang gusto magpapatay kay BP Sara Duterte, pakialam namin. Pakialam namin dyan. Ay, gwapo ni Byron, Gwapo ni ni Boss Bay, Hindi, wala, totoo naman yun, Wala mo kami pakialam dun, fake news niya, kung fake news, ano naman to? Itong inaano ni... Romualdez na naman, no? Retired officer RJ Romualdez to resign. Ang daming no? Ang daming billion na to 6 trillion pa. Alam nyo, nung mga nangyayari ngayon sa politics, dito natin nalaman na ang pera ng Pilipinas ay hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon na hinahanap natin ngayon. Hindi naman natin makita-kita. Paano natin makikita? Nanakaw na.
So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood nating video, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout nga po pala dyan sa mga hero abroad o OFW, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, especially sa pinakagwapo sa kanila na si Jay Guevara TV. Kapal. Oh, at yun na, mega love shoutout din po pala dyan sa lahat ng kalahati na Rod, AJ Warriors, kay Ate Alexa, kay Papa ko, kay Kapitano TV, kay Mama Dayan, kay Mami Lala. Oh, nakalimutan ko pa. Wala akong pamasko nito sa December. At siyempre sa mga kay Mami Teresa Arong na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.